Eto na. Iniintay niyong lahat. Ano? Rodante Marcoleta. Oh, Ngayon po, malupit ito ha. Ayan, ito po ay sinabi mga bossing doon nung nandoon po sila sa dahig. Nako Marcoleta, baka ang gawin mo kapag ikaw ay nakaupo na bilang senador, pabalik-balik ka lang dyan ha. Oh, baka yung 2K na bill na kuryente na sinasabi mo na ipinangako mo nung panahon ng eleksyon, hindi mo to pa rin ha. Nakaabang kami dyan araw-araw, minuminuto habang nakaupo ka hanggang sa hindi mo natutupad. Huwag ka mag-alala. Pag natupad mo yon sa mamamayang Pilipino, palakpak ang bibigay namin sa iyo. Papuri ang ibibigay namin sa iyo. Kaya lang may butas, sir. No, kagaya ko ho. Oh. Kagaya ko ho. 'Di ba? Dito kami naninirahan sa ibang bansa. Dito kami nakatira pero may dalawa kaming bahay. May mga katiwala doon. Kumukonsumo yun. Marcoleta, hindi tataas ng 2,000 kasi mag-asawa lang naman yung mga nakatira doon habang binabantayan yung ano namin, bahay. Di po ba? Hindi ko konsumo ng 2,000 yun. Ang butas doon, ako hindi ko naman kailangan ng 2,000 Kaya lang, makakasama ako doon sa magiging libre. 2 pa yun. O eto pa, isang butas nung sinasabi mo. No? Paano? Merong mga tinatawag na submitter. Yung mga submitter, kunyari isang bahay. Ako, baka gawin nyo to. Kunyari isang bahay. Sasabihin, ipapasubmitter namin tong isang bahay naming malaki. No? Isang submitter sa isang kwarto, isang submitter dito, isang submitter sa sala. Basta yung binabayaran na 10,000 mahati sa 5. 2,000 lang ang bill. Di ba? Sasabihin, palalabasin, pinaupahan ko dito kay ganito, pinaupahan ko dito kay ganito, pinaupahan ko, yung pala isang pamilya din. Gisbil! Naku po, Marcoleta. Anyway, ipinangako mo yan, no? Siyempre, kailangan gawan mo ng solusyon yan. At, sabi ko nga sa iyo, kapag iyan ay nagampanan mo at na-deliver mo sa taong bayan, papalakpakan ka namin. Pero kapag ka hindi, naku po, kasama ka kay Boy 10K. Diba? Ngayon, pakinggan nyo po. Diba? Lintik lang daw po ang walang ganti. Ganito po ba dapat ang isang senador? May posisyon na ako eh. Senador na ako, may kapangyarihan na ako. Lintik lang ang walang ganti. Pakinggan nyo po. ngayon po, masasabi ko na sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Ayan ha. Ay, lako. Biruin nyo, kung ako, tumakbo akong senador, mga kababayan, huwag kayong mag-alala, hindi ko gagawin iyon. No? At alam ko, hindi ako mananalo. Kung ako ho, sabihin na natin, tumakbo akong senador. Pag nanalo ho ako, hindi ko gagawin yung pagganti. No? Kung ayaw nyo sa akin, okay lang, walang problema. Pero bilang isang Pilipino, kahit ayaw nyo sa akin, ipapakita ko sa inyo. Papatunayan ko sa inyo. No? Na kailangan magustuhan nyo ko kasi eto ako. Pro-Pilipino talaga ako. Kahit ayaw mo sa akin, gugustuhin mo ako. Dahil eto, totoo ang serbisyo ko. Ganun. Kay Marcoleta, wala pa, hindi pa nakaupo. Lintik lang ang walang ganti. Ibig sabihin, mukhang madaming re-resbakan si Marcoleta. You know what? Ang gusto Meron pa background. Hindi tuloy natin matuloy-tuloy. Baka makapiright tayo. Sige, banat. nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. Okay, fine. Nanalo ka kahit papaano naman, 'di ba? Siyempre nga, ang inyong isigaw ba naman sa mga DDS, bring him home, Duterte. Ang mga tao gusto. Hindi ho lahat Hindi ho lahat kasi po ilan tayo.
mga kababayan, kulang 120 million po ang populasyon ng Pilipinas at ang naging boto lang po nila Marcoleta, ang pinakamataas po sa kanila, si Bongo na may 26 million, na may halo pa na mga government supporter ho, mga bossing. Bakit? Dahil yung iba daw sa kanila nabiyayaan doon sa malasakit. So, kung iisipin ho natin mga kababayan, no, ang bilang po ng mga DDS nasa 20 mil na lang ho. Kung ano po yung bilang nung boto ni Bato de la Rosa, yun na po ang DDS. Dahil ako ho naniniwala, wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Bato de la Rosa. Wala ni isang DDS ang hindi boboto kay Marcoleta. Dahil di ba nga sabi nila, DDS pa din kami, iboboto namin ito. Kung ano po yung pinakamataas na boto, bawasan mo lang ng kahit bahagya yan, sabi mo ng 4 na milyon ang ibawas mo dyan na nakinabang po doon sa malasakit, 22 milyones o 20 milyones hanggang 22 milyones na lang po ang mga DDS. Yung isinisigaw nilang 30 milyon, 32 milyon, hindi na po totoo yun. Dahil ho, isa tayo doon, mga kababayan, na binoto si Inday Sara Duterte kasi nga vice-presidente ng ating Pangulo. Oh. Di ba? So kung si Marcoleta, number 6, pagpalagay na natin, tumaya na, sabi mo ng 15 milyones o 14 milyones, mga kababayan, hindi pa din po majority ng Pilipino ang gustong magpa-uwi kay dating Pangulong Duterte. 14 milyones, imagine niyo ilan ho tayo, ilan ang botante. Di po ba? 120 million, kulang 120 million ang populasyon ng Pilipinas. Oh. Sabi mo na 16 milyones yung boto ni Marcoleta, hindi pa din ho majority yun. No? Wala pa nga ho sa ano yun, wala pa nga ho sa 1/5 eh. Mga 15% siguro ganun lang. May ganti na po si Kidlat. Positive at negative po yun, sabi. Yabang ni Marcoleta, bayaran mo na kuryente namin. Eh, sabi naman niya yun eh. Hindi natin kakalimutan yun. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Oh, bakit may music kasi? Oh. Umanda sila. Umanda daw. No, Pangulong Bongbong Marcos, umanda ka daw. Siya ba? Marcoleta o kami? Kami? Sabi sa akin ng ibang mga TDS, so sabi, Mark, bakit hindi mo na binablog si Marcoleta kasi senador na? Eto, para sa inyo ito. No? At araw-arawin namin kukulitin si Marcoleta doon sa 2,000 na ipinapangako niya na babayaran ng gobyerno o babayaran na libre na. Ito pong impeachment na ginakasan nila, bahala sila. Talaga bahala sila. Mga bossing, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Bato de la Rosa, si Bongo, yung mga senador na po na yan, magiging judge po sa impeachment. No? Magiging judge po sa impeachment yung mga yan. Biruin mo sila yung huhusga para sa mamamayang Pilipino kung ano po ang kahantungan ni Inday Sara Duterte.